Ayesha POV. Pagkaputok ng baril, ay wala akong naramdamang kahit ano, kaya dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, para makita kung anong nangyari. Pagkamulat ko ay laking gulat ko, nang makita si Louie sa harap ko. Louie, tawag ko sa kanya, at napalingon naman siya sa akin. Ayesha, masaya akong hindi ka nasaktan. Sabi niya at nagulat ako nang bigla siyang matamba, at makitang may tama siya ng bala. Kung ganun siya ang samalaw ng bala na dapat ay para sa akin. Sabi ko sa isip ko, at pinilit kong tanggalin ang tali sa kamay at paa ko, at nang matanggal ko ito ay agad kong pinuntahan si Louie. Louie, tawag ko sa kanya, at hindi ko napigil ang tumulo ang mga luha ko. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Bakit sinalo mo yung bala? Sigaw ko sa kanya, kung di ko ginawa yun, ikaw ang matatamaan, at ayaw kong mangyari yun. Nahihirapang sabi niya, at nakita ko naman si Sheena na nakaupo sa sahig, habang nakatingin kay Louie at umiiyak dahil sa nangyari. Maya-maya pa ay biglang dumating ang mga pulis, at hinuli na si Sheena at ang mga kasama niya. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ko at may lumapit sa amin, para tulungan kami. Anong nangyari? Tanong nito sa akin. Nataman po siya. Sagot ko at sinakay na namin siya sa ambulansya. Nandito ako ngayon sa ospital, habang si Louie naman ay inooperahan. Ayesha, rinig kong tawag sa akin, at nakita ko si Mom and Dad. Mom, Dad, sabi ko at niyakap sila. Kamusta ka? Hindi ka ba nasaktan? May ginawa ba silang masama sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Mom sa akin. Ayos lang po ako Mom, sagot ko kay Mom. Mabuti naman, sabi ni Mom and Dad, at maya-maya pa ay dumating ang mga magulang ni Louie. Nasaan si Louie iha? Tanong sa akin ni Tita Catherine. Inooperahan pa po siya ng mga doktor tita. Sagot ko kay tita. Ha? Ano bang nangyari sa kanya, bakit kailangan pa siyang operahan? Gulat na tanong ni Tita Catherine. Ang totoo po niyan, dapat babarilan ako ni Sheena, pero si Louie ang samalo, kaya siya ang natama ni Sheena. Sagot ko kay tita at hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Huwag po kayong mag-alala tito at tita, alam ko pong gagawin ng mga doktor ang lahat, para lang maligtas siya. Sabi ko at hindi ko na rin mapigil ang umiyak dahil sa pag-alala. Ilang oras pa ang lumipas, at sa wakas lumabas na ang doktor. Sino dito ang mga magulang ni Louie Grant? Tanong ng doktor, at agad namang tumayo ang mga magulang ni Louie. Kami po ang magulang ni Louie Grant, kamusta na po ang kalagayan niya? Tanong ni Tito Cesar. Ligtas na ang pasyente. Sagot nito kaya nakahinga na kami ng maluwag. Mabuti naman at ligtas na siya. Sabi ni Tita Catherine. Nandito ako ngayon sa ospital. Binabantayan ko si Louie. Maya-maya pa ay nagising na siya. Mabuti naman at gising ka na. Sabi ko sa kanya. Ikaw ba ang nagbantay sa akin buong gabi? Tanong niya sa akin. Oo, sagot ko sa kanya, at ngumiti siya sa akin. I'm sorry, sabi niya sa akin. Bakit ka naman nag-so sorry? Tanong ko sa kanya. Kasi dahil sa akin, napahamak ka. Sagot niya sa akin. Kasalanan ko kung bakit nagawa sa'yo ni Sheena ang bagay na yon. Sabi niya sa akin. Wala kang kasalanan, kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo, dahil sa nangyari. Sabi ko kay Louie. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. Maayos na ang pakiramdam ko. Sagot niya sa akin. Kung ganun, pwede na pala akong umuwi. Sabi ko sa kanya, nagulat naman ako nang bigla niya akong hawakan sa kamay, tinignan ko naman siya dahil doon. Wag muna, sabi niya sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya. Kung uuwi ka na, wala akong kasama dito, sabi niya sa akin. Pupunta naman mamaya dito sila tito at tita. Sabi ko sa kanya. Pero mamaya pa yon, kaya wag ka munang umalis. Sabi niya sa akin. Okay, mamaya na lang ako uuwi. Kapag dumating na sila, sabi ko kay Louie at napangiti naman siya. Bakit ka nakangiti? Tanong ko sa kanya. Wala naman sagot niya sa akin. Nagugutom ka na ba? Tanong ko sa kanya. Hindi pa, ikaw gutom ka na ba? Tanong niya sa akin. Hindi pa din, sabi ko sa kanya. Okay, sabi niya. Ilang araw na rin ang lumipas, nakulong na si Sheena dahil sa ginawa niya sa amin, hindi ko akalaing magagawa niya ang bagay na yon, dahil lang sa iniwan siya ni Louie.
Hi, nagulat ako nang biglang sumulpot si Louie sa harapan ko. Louie, kailan ka pa nakalabas ng ospital? Tanong ko sa kanya. Kahapon lang, sagot niya sa akin. Kung ganun dapat magpahinga ka muna, kakalabas mo lang ng ospital, tapos nandito ka agad, sabi ko sa kanya. Ayos lang naman ako, kaya wag ka nang masyadong mag-alala. Sabi niya sa akin. Sino bang nagsabing nag-aalala ako sa'yo, sabi ko sa kanya. Sus kunwari ka pa, nung nabaril nga ako grabe ang iyak mo. Sabi niya sa akin, kaya sinaman ko siya ng tingin. Alam mo mukhang ayos ka na talaga, nang iinis ka na ulit kasi sa akin ngayon. Sabi ko sa kanya at tinalikuran na siya. Teka lang Ayesha, nag-uusap pa tayo tinatalikuran mo na agad ako. Sabi niya sa akin. Ewan ko sa'yo, sabi ko kay Louie. Ngayon nagsusungit ka, samantalang nung nasa ospital ako, sobrang bait mo sa akin, sabi niya sa akin. Magpa-ospital na lang ulit kaya ako, baka sakaling bumait ka ulit sa akin. Sabi niya sabay tawa. Tumigil ka nga, pag na-hospital ka ulit hindi na ako magiging mabait sa'yo. Sabi ko sa kanya. Talaga ba? Pang-asar na sabi niya sa akin, kaya hindi ko na lang siya pinansin. Good morning mom, dad. Bati ko kanila mom and dad pagbaba ko, pero nagulat ako nang makita ko si Louie na kasama nila. Louie, gulat na sabi ko kay Louie. Good morning Ayesha. Bati niya sa akin sabay ngiti. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Banibisita ka? Sagot niya. Halika na Ayesha, mag-breakfast na tayo. Tawag sa akin ni mom. Sige po mom, sabi ko kay mom at umupo na. Ikaw rin Louie, sumabay ka na sa amin mag-breakfast. Sabi ni mom kay Louie. Sige po tita, sabi ni Louie at umupo siya sa tabi ko. Ayesha, rinig kong tawag sa akin ni Louie, kaya nilingon ko siya. Bakit? Tanong ko sa kanya. Papasok ka na ba sa office? Tanong niya sa akin. Bakit mo naman tinatanong? Tanong ko sa kanya. Gusto sana kitang ihatid. Sagot niya sa akin. Wag na, may pupuntahan pa muna kasi ako, bago pumasok sa office. Sabi ko sa kanya. Saan naman? Tanong niya sa akin. Naisipan ko kasing pumunta sa kulungan, para bisitahin si Sheena. Sagot ko sa kanya. Ganun ba, kung ganun sabay na lang tayo, gusto ko rin siyang bisitahin, at isa pa baka may mangyari na namang masama sa'yo, kaya mabuti nang may kasama ka. Sabi niya sa akin. Wala naman ang mangyayaring masama sa akin. Pero sige sabay na lang tayo. Sabi ko sa kanya at sumakay na kami sa kotse niya, at pumunta na kami sa kulungan. Anong ginagawa niyo dito? Tanong sa amin ni Sheena. Nandito kami para bisitahin ka. Sagot ko sa kanya. Kamusta ka dito? Tanong ko sa kanya, kumunot naman ang noo niya dahil doon. Pwede ba Ayesha wag kang magpanggap na mabait sa harapan ko? Galit na sabi niya. Hindi naman ako nagpapanggap sabi ko sa kanya. Anong hindi? Alam kong galit ka sa akin dahil sa ginawa ko, sabi niya sa akin. Tama ka, galit nga ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. E di lumabas din ang totoong galit ka sa akin, at nagpapanggap ka lang na mabait. Galit na sabi niya. Oo galit ako pero hindi ibig sabihin nun na nagpapanggap lang akong mabait. Totoo ang ipinapakita ko sa iyo, at hindi pagpapanggap. Sabi ko sa kanya. Sheena tama na, sabi ni Louie kay Sheena. Pumunta kami dito para lang bisitahin ka, at hindi para makipag-away sa iyo, sabi ni Louie sa kanya. Tara na Ayesha, umalis na tayo dito. Sabi ni Louie sa akin, at umalis na kami. Ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Louie, habang nagda-drive siya papuntang company. Oo, ayos lang ako, sagot ko sa kanya. Dapat kasi hindi na lang tayo pumunta sa kulungan, para bisitahin siya. Sabi niya sa akin. Gusto ko lang naman kasing makita kung okay ba siya. Sabi ko sa kanya. Ang laki talaga ng pinagkaiba niyong dalawa ni Sheena, kaya mahal kita eh. Sabi niya sa akin. Ha? Anong sinabi mo? Tanong ko sa kanya. Wala, ang sabi ko nandito na tayo sa company. Sagot niya sa akin. Andito na pala tayo, sige baba na ako, sabi ko sa kanya. Sige, sabi niya sa akin at bumaba na ako. Bye, sabi ko sa kanya pagkababa ko. Bye, sabi niya sa akin. Good morning, bati ni Louie sa akin. Nandito ka na naman.
Sabi ko sa kanya, oo, bakit ayaw mo ba? Tanong niya sa akin. Oo, ayaw ko. Sagot ko sa kanya, hindi ako naniniwala, baka nga gustong gusto mo na nandito ako. Sabi niya sa akin, hindi kaya, hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla siyang magsalita. Hayaan mo lagi na akong pupunta dito, sabi niya sa akin. Tumigil ka nga, wala ka namang ginagawa dito tuwing pumupunta ka. Sabi ko sa kanya, nandito lang naman ako para makita ka, at ihatid ka sa company. Sabi niya sa akin, bakit naman kailangan mo pa akong ihatid? Driver na ba kita ngayon, para ihatid mo ako araw-araw? Tanong ko sa kanya, pwede rin, basta masigurado kong safe ka, hindi na pwedeng ikaw lang mag-isa, kaya simula ngayon dapat lagi kang may kasama. Sabi niya sa akin, tatay na ba kita ngayon para sabihan mo ako ng ganyan? Tanong ko sa kanya, hindi pero boyfriend mo ako. Sagot niya sa akin na ikinagulat ko. Anong boyfriend? Hindi kita boyfriend, sabi ko sa kanya. Hindi pa sa ngayon, pero soon magiging boyfriend mo na ako. Sabi niya sa akin, hindi ka pa nga nanliligaw, tapos sasabihin mo boyfriend kita. Bulong na sabi ko. Anong sabi mo? Tanong niya sa akin. Wala, ang sabi ko managinip ka ng gising. Sagot ko sa kanya. Hindi ako mananaginip ng gising kasi sure akong magkakatotoo yun. Sabi niya sa akin. Ewan ko sa'yo. Sabi ko sa kanya. Nandito na ako sa labas ng company, dahil uuwi na ako nang biglang sumulpot sa harap ko ang kotse ni Louie. Ayesha, tawag ni Louie sa akin paglabas niya sa kotse niya. Di ba sabi ko sa'yo dapat may kasama ka lagi? Sabi niya sa akin. Sumakay ka na dito sa kotse ko. Sabi niya sa akin. At bakit naman? Tanong ko sa kanya. May pupuntahan tayo. Sagot niya sa akin. Saan naman? Tanong ko kay Louie. Basta, sumakay ka na lang. Sabi niya sa akin. Fine, sabi ko at sumakay na sa kotse niya. Nandito na tayo, sabi niya sa akin, kaya bumaba na ako sa kotse niya. Ano namang gagawin natin dito sa restaurant na ta? Tanong ko sa kanya. Syempre kakain. Sagot niya sa akin. Halika na pumasok na tayo. Sabi niya sa akin at pumasok na kami sa restaurant. Anong gusto mong kainin? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam, ikaw na lang ang pumili. Sagot ko sa kanya. Okay, sabi niya sa akin at nag-order na siya ng kakainin namin. Maya-maya pa ay dumating na ang order namin, kaya naman kumain na kami. Ayesha, tawag sa akin ni Louie. Bakit? Tanong ko sa kanya. May itatanong sana ako sa iyo, sana sagutin mo ako ng maayos. Sabi niya sa akin. Okay, ano ba yon? Tanong ko sa kanya, huminga muna siya ng malalim bago magsalita. Can I court you, Ayesha? Tanong niya sa akin na ikinagulat ko. Ha? Tanong ko sa kanya. Ang totoo niya narinig ko ang sinabi mo kanina, na hindi pa ako nanliligaw tapos sasabihin ko boyfriend mo na ako. Kaya ngayon uulitin ko ang sinabi ko, can I court you, Ayesha? Tanong ulit niya sa akin. Ayesha. Tawag niya sa akin, dahil hindi pa rin ako sumasagot hanggang ngayon. Ikaw ang bahala. Atal na sagot ko. Ibig sabihin pumapayag kang ligawan kita. Tanong niya sa akin. Ang sabi ko ikaw ang bahala. Kaya bahala ka, sagot ko sa kanya. Thank you Ayesha, dahil binigyan mo ako ng chance. Sabi niya sa akin. Oo na, kumain ka na nga. Sabi ko sa kanya at kumain na ako, 1 year later. Ayesha POV. Isang taon na ang lumipas nang ligawan ako ni Louie, at dahil nga matagal na rin siyang naghintay, at napatunayan niya na talagang mahal niya ako, oras na rin siguro para ibigay ko sa kanya ang matamis kong oo. Louie, tawag ko kay Louie. Yes. May kailangan ka ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Gusto sana kitang yayaing mag-dinner mamaya sa bahay, kung okay lang sa'yo. Sabi ko sa kanya. Of course okay lang sa akin. Masayang sabi niya sa akin. Kasama din ba natin sila tita mamaya? Tanong niya sa akin. No, they're on a vacation right now, sagot ko kay Louie. Okay, sabi niya sa akin. Siguraduhin mong pupunta ka ha. Sabi ko sa kanya. Oo, don't worry pupunta ako. Sabi niya sa akin. Nandito ako ngayon sa bahay. Hinihintay si Louie, at maya-maya pa ay biglang may nag-doorbell,
kaya binuksan ko ito. Louie, sabi ko pagkabukas ko, halika na pumasok na tayo sa loob. Sabi ko at pumasok na kami sa loob, at pumunta na sa dining. Ikaw ba ang nagluto lahat ng Tanong niya sa akin. Oo kaya sana magustuhan mo. Sagot ko sa kanya. Syempre naman magugustuhan ko ito, dahil ikaw ang nagluto nito. Sabi niya na nagpangiti sa akin. Mabuti naman, tara na kumain na tayo. Sabi ko sa kanya at nagsimula na kaming kumain. Ano masarap ba ang luto ko? Tanong ko sa kanya. Sobrang sarap, masayang sabi niya sa akin. Kahit kailan ang sarap talaga ng luto mo. Sabi niya sa akin. Talaga? Bakit nung nilutuan kita noon ang sabi mo maalat ang luto ko? Tanong ko sa kanya. Ang totoo niyan hindi naman talaga maalat ang luto mo noon, masarap ang luto mo. Yun nga lang ayaw ko kainin noon, dahil naiinis ako sa'yo, pero noon na naman yun, kaya wag mo nang isipin yun, sagot niya sa akin. Okay, kinalimutan ko na rin naman yun, ang mahalaga ay ang ngayon. Sabi ko sa kanya. Louie, tawag ko sa kanya. Bakit? Tanong niya sa akin. May gusto sana akong sabihin na sure akong ikakatuwa mo. Sagot ko sa kanya. Talaga? Ano naman yun? Tanong niya sa akin. Gusto kong sabihin na. Sinasagot na kita. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ha? Totoo ba ta? Hindi ba ta panaginip? Sunod-sunod na tanong niya. Oo totoo ta, hindi ta panaginip, totoong sinasagot na kita. Nakangiting sabi ko sa kanya. Hindi ako makapaniwalang sinagot mo na ako. Masayang sabi niya sa akin, at agad akong niyakap. Thank you Ayesha, hinding-hindi mo pagsisisihan na sinagot mo ako, pangako yan. Sabi niya at hinigpitan ang pagkakayakap sa akin, kaya yamakap din ako sa kanya ng mahigpit. Mitch POV. Hinihintay ko ngayon si Kian, dahil nagyaya siya na mamasyal kami, madalas kami mamasyal na magkasama, at parehas rin ang taste namin sa mga ibang bagay, kaya madali lang kaming naging close, habang naghihintay ako ay biglang tumawag si Ayesha, kaya naman agad ko itong sinagot. Hello Ayesha, bakit ka napatawag? Tanong ko kay Ayesha, I have a good news. Masayang sagot niya sa akin. Ano naman ang good news mo? Tanong ko sa kanya. Sinagot ko na si Louie. Sabi niya sa akin. Really? I happy for you. Sabi ko sa kanya. Thank you, sabi ni Ayesha sa akin. Sana lang hindi kanya saktan, sabi ko sa kanya. Don't worry, I'm sure naman na hindi niya ako sasaktan. Sabi niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya. Mitch. Rinig kong tawag sa akin, kaya lumingon ako at nakita ko na dumating na si Kian. Sige na Ayesha, nandito na si Kian. Sabi ko kay Ayesha. Andyan si Kian. Tanong niya sa akin. Oo, inaya niya kasi akong mamasyal. Sagot ko sa kanya. Parang napapadalas ata ang pamamasyal niyong dalawa ni Kian, sabihin mo anong meron sa inyo. Tanong niya sa akin. Wala naman, magkaibigan lang kami ni Kian. Sagot ko sa kanya. Magkaibigan lang ba talaga? Tanong niya sa akin. Oo nga. Kaya wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan, sagot ko sa kanya. Okay, sabi mo Sabi niya sa akin. Sige na bye, hinihintay na ako ni Kian. Sabi ko sa kanya. Okay bye, sabi niya at binaba ko na ang tawag. Kian, sorry natagalan ako. Tumawag kasi si Ayesha sa akin sabi ko sa kanya. Okay lang, anong sabi ni Ayesha? Tanong niya sa akin. Binalita lang niya sa akin na sinagot niya na si Louie. Sagot ko sa kanya. Ganun ba, I'm happy for them. Sabi niya sa akin. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Oo naman, bakit mo naman natanong? Tanong niya sa akin. Alam kong may gusto ka kay Ayesha, at umamin ka sa kanya, yun nga lang si Louie ang gusto niya. Sabi ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako, at isa pa naka-move on na ako kay Ayesha ha. Tanggap ko na din na hanggang kaibigan lang talaga kami. Sabi niya sa akin. Mabuti naman kung ganun, sabi ko kay Kian. O ano tara na, umalis na tayo. Sabi niya sa akin. Okay tara na, sabi ko at sumakay na sa kotse niya at umalis na kami. 4 years later, Ayesha POV. Ngayon araw ay ang pinakahihintay kong araw, ang araw ng kasal namin ni Louie. 1 month ago ay nag-propose sa akin si Louie sa isang park na malapit sa bahay namin,
hindi ko inexpect na mag-propose siya sa akin nung araw na yon, kaya nagulat talaga ako. Papunta ako ngayon sa isang park na malapit sa amin, dahil pinapunta ako doon ni Louie, dahil nandun daw siya, at dahil nga malapit lang ang park ay naglakad na lang ako. Pagkadating ko sa park ay agad kong hinanap si Louie, nahirapan din akong hanapin siya, dahil madilim ang paligid dahil gabi na. Kaya naisipan kong tawagan si Louie. "Hello Louie, nandito na ako sa park, nasaan ka na?" Tanong ko kay Louie. "Maglakad ka papuntang gitna ng park," sabi niya sa akin. Okay sabi ko at agad akong naglakad papunta sa gitna ng park. Nasa gitna na ako ng park, nasaan ka na? Tanong ko pero hindi ito sumagot. "Hello Louie, nasaan ka na?" Hindi ko na natapos ang sasabihin ko, nang biglang bumukas ang mga ilaw sa park, "Tumingin ka sa likod mo." Rinig kong sabi ni Louie, kaya agad akong tumingin sa likod ko, at laking gulat ko nang makita ko siya, at pati na rin sila mom and dad, sila tito at tita at pati rin sila Mitch at Kian. "Anong ibig sabihin nito?" Tanong ko sa kanya at lumapit siya sa akin. "Ayesha, may gusto lang sana akong itanong sayo," sabi niya sa akin. "Ano naman yun?" Tanong ko sa kanya, at bigla siyang lumuhad sa harapan ko. "Ayesha, will you marry me?" Tanong niya sa akin, habang may hawak siyang singsing na ikinagulat ko, hindi ko inakalang mag-propose siya sa akin. "Yes, I will marry you." Mangiyak-ngiyak na sagot ko sa kanya, at agad niyang isinuot ang singsing sa kamay ko at niyakap ako. "I love you Ayesha," bulong niya sa tenga ko, habang nakayakap sa akin. "I love you too," sabi ko at niyakap siya ng mahigpit. "O Ayesha, ready ka na ba?" Tanong sa akin ni Mitch. "Oo," sagot ko sa kanya. "Di ako makapaniwalang ikakasal ka na Ayesha," sabi sa akin ni Mitch. "Ako din, pero hindi naman ito ang first time na ikinasal ako, dahil ikinasal na kami ni Louie noon." Sabi ko sa kanya. "Oo nga, pero ikinasal kayo noon dahil sa arranged marriage, pero ngayon ikakasal na kayo dahil mahal niyo ang isa't isa." Sabi sa akin ni Mitch. "Tama ka," sabi ko sa kanya. "Kayo ni Kian anong balak nyo?" Tanong ko sa kanya. "Anong balak ang sinasabi mo?" Tanong niya sa akin. Ang ibig kong sabihin, wala pa ba kayong balak magpakasal? Tanong ko sa kanya, hindi ko pa nasabi sa inyo na 3 years ago nagkatuluyan sila Mitch and Kian, dahil na rin siguro sa madalas silang magkasama, ay tuluyan na silang nahulog sa isa't isa. "Wala pa kaming balak," sagot niya sa akin. Kailan pa? Tanong ko sa kanya. "Ewan, hindi pa nga siya nag-propose sa akin." Sagot niya sa akin. "Just wait, sure akong mag-propose din yun sa'yo." Sabi ko sa kanya. "Okay," sabi niya. "Tara na, baka naghihintay na sila sa atin sa simbahan," sabi niya sa akin. Mabuhay ang bagong kasal. Sigaw ng dad ni Louie pagkatapos ng kasal. "Masaya ako para sa inyo anak," sabi ni dad and mom sa amin. "Wag mo sanang sasaktan ang anak namin iho," sabi ni dad at mom kay Louie. "Wag po kayo mag-alala tito at tita, aalagaan at mamahalin ko po ang anak nyo, at hindi ko po siya sasaktan," sabi niya at tumingin sa akin. "Mabuti naman, at isa pa pala iho, wag mo na kaming tawaging tito at tita, tawagin mo na lang kaming dad and mom, dahil ngayong araw iisa na ang pamilya natin," sabi ni dad kaya napangiti ako. "Okay po dad," sabi ni Louie kay dad. Maya-maya pa ay nagulat kami nang biglang lumapit si Kian kay Mitch, at biglang lumuhad at may inilabas na singsing. "Mitch, will you marry me?" Tanong ni Kian kay Mitch, hindi naman agad nakapagsalita si Mitch dahil sa gulat. "Yes," sabi niya at isinuot na ni Kian ang singsing sa kanya, at niyakap siya. "Congrats," sabi namin ni Louie, at ng iba pang mga bisita sa kanila. Hindi ko na pala kailangang ihagis ang bulaklak, dahil may susunod ng ikakasal sa akin. Sabi ko kay Mitch kaya napatawa siya, at ibinigay ko na sa kanya ang bulaklak. Sabi ko naman sa'yo mag-propose din yan. Bulong ko kay Mitch. Oo na, sabi niya sa akin. Pagkatapos ng celebration sa kasal ay umuwi na rin ang mga bisita, kaya naman kami na lang ni Louie ang natira dito sa bahay ngayon. Ayesha, tawag sa akin ni Louie. Bakit Louie? Tanong ko sa kanya. Ngayong araw magkasama na tayo sa iisang bahay. Sabi niya sa akin.
Tapos, noon naman nagkasama na tayo sa iisang bahay, sabi ko sa kanya. Oo nga pero iba na ngayon, mas mabuting kalimutan na lang natin ang nangyari noon, ang isipin natin ito ang una nating kasal, at ang una nating pagsasama, sabi niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya. Pinapangako ko sa iyo na hinding-hindi na mangyayari ang nangyari noon, at mamahalin kita ng sobra-sobra. Sabi niya sa akin at agad akong niyakap. Ako din mamahalin kita ng sobra-sobra. Sabi ko sa kanya at niyakap siya pabalik. Sobrang saya ko na ang lalaking hinahabol-habol ko lang noon, at akala kong hindi ako mamahalin, ay ngayon mahal na rin ako, at ngayon ay masaya na rin kaming nagsasama. Hinding-hindi ako magsisising minahal ko siya, at kahit ano pang mangyari ay mamahalin ko pa rin siya. Ayesha POV. Ayesha, tawag sa akin ni Mom. Bakit Mom? Tanong ko kay Mom. Inimbitahan tayo nila Kath Irene and Cesar, para sa gagawing birthday celebration para kay Louie. Sagot sa akin ni Mom. Kayo na lang po ang pumunta ni Dad Mom, hindi po ako pupunta. Sabi ko kay Mom. Bakit di ka pupunta? Tanong sa akin ni Mom. May gagawin pa po kasi ako Mom, kaya di ako makakapunta. Sabi ko kay Mom, ang totoo niyan wala naman talaga akong gagawin, ayaw ko lang talagang pumunta. Naalala ko kasi yung araw na birthday din ni Louie, at ginawan ko siya ng cake, pero tinapon lang niya sa mukha ko, pinaghirapan ko pa naman ang cake na yon, pero ganun lang ang ginawa niya, dapat kasi di na lang ako nag-effort na gawan siya, alam ko namang di rin niya tatanggapin. Sige, sasabihin na lang namin na di ka makakapunta. Sabi ni Mom sa akin. Okay po, sabi ko kay Mom. Nandito ako ngayon sa company, nang pumasok ang secretary kong si Nika. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Ma'am nasa labas po si Sir Louie, nagpupumilit po siyang pumasok. Sagot niya sa akin. Sige, papasukin mo siya. Sabi ko sa kanya. Okay po ma'am, sabi niya at lumabas na, maya-maya ay pumasok na si Louie. Anong kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Wala naman sagot niya sa akin. Bakit ka nandito? Masungit na tanong ko sa kanya. Gusto lang kitang makita, sagot niya sa akin. Pues ako di kita gustong makita. Sabi ko sa kanya. Grabe ka naman, di ba pwedeng maging mabait ka naman sa akin kahit ngayong araw lang, sabi niya sa akin. At bakit naman? Tanong ko sa kanya. Nakalimutan mo na ba, birthday ko kaya ngayon? Sagot niya sa akin. Wala akong pake kung birthday mo. Sabi ko sa kanya na ikinalungkot niya, maya-maya pa ay nagsalita ulit siya. Mabuti pa sumama ka na lang sa akin, sabi niya at ngumiti siya sa akin. Ba't naman ako sasama sa'yo? Tanong ko sa kanya, pero di siya sumagot at hinatak na lang ako paalis. Teka Louie, saan ba tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Pupunta tayo sa birthday celebration ko. Sagot niya sa akin. Ayaw ko sumama, kaya bitawan mo ko. Sabi ko sa kanya. Hindi pwedeng hindi ka sumama. Sabi niya sa akin. Sinabi ko na kay Mom na hindi ako pupunta. Sabi ko sa kanya. Ano naman? Pwede ka pa rin namang pumunta, kaya sa ayaw at sa gusto mo pupunta ka. Sabi niya sa akin. Louie, sabi ko sa kanya nang nagpupumiglas. Sumakay ka na, sabi niya sa akin nang makarating kami sa kotse niya. Ayaw ko, sabi ko sa kanya. Sumakay ka na Ayesha, sabi niya ulit sa akin. Sinabi ko na, ayaw ko nga. Sabi ko sa kanya, hindi kita titigilan hanggat di ka sumasakay. Sabi niya sa akin. Fine. Sabi ko at sumakay na ng kotse niya, dahil sa no choice na rin ako. Sasakay ka rin pala Sabi niya at sabay ngumiti. Ewan ko sayo, sabi ko sa kanya. Sumakay na rin siya at pinaandar na ang kotse. Nandito na tayo. Sabi niya sa akin nang makarating kami sa bahay nila, pero hindi ako bumaba. Ayesha, bumaba ka na. Sabi niya kaya bumaba na ako. Fair na, sabi niya kaya naglakad na kami papasok. Ayesha, gulat na sabi ni Mom nang makita ako. Hi Mom, sabi ko kay Mom. Akala ko ba hindi ka makakapunta, dahil may gagawin ka pa? Tanong niya sa akin. Ano po kasi? Di ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang magsalita si Louie. Tapos niya na po ang gagawin niya tita, kaya sumama na siya sa akin papunta dito. Sagot ni Louie kay Mom. Ganun ba? Sabi ni Mom.
Opo, ganun nga po ang nangyari. Sabi ko kay Mom. Mabuti naman. Tara na, kanina pa nila hinihintay si Louie. Sabi ni Mom. Okay po, sagot namin ni Louie. Nga pala iho, happy birthday sa'yo. Bati ni Mom kay Louie. Maraming salamat po tita. Sabi ni Louie kay Mom, at naglakad na kami papunta kina Tita Catherine. O Louie, buti naman at dumating ka na, alam mo bang kanina ka pa namin hinihintay? Sabi ni Tita Catherine kay Louie. I'm sorry Mom, may pinuntahan pa kasi akong importante, sabi ni Louie kay Tita Catherine. Ano naman iyon? Tanong ni Tita kay Louie. Isang importanteng tao na hindi pwedeng mawala sa araw na ta. Sagot ni Louie sabay tingin sa akin, kaya naman umiwas ako ng tingin sa kanya. I hate him, sabi ko sa isip ko. Mukhang ang importante ang taong iyon sa'yo. Sabi ni Tita at agad na tumingin sa akin, kaya ngumiti na lang ako sa kanya ng pilit. Nandito ako sa garden nila Louie nakaupo, at nagpapahangin, sobrang dami kasi ng tao sa loob. Anong ginagawa mo dito? Nagulat ako nang biglang magsalita si Louie sa likod ko. Nagpapahangin lang. Sagot ko sa kanya, at napansin ko namang tumabi siya sa akin. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Sinundan ka. Sagot niya sa akin. Bumalik ka na lang sa loob, baka hanapin ka nila tita. Sabi ko sa kanya. Hindi yun, sinabi ko na sa kanila na pupunta ako dito sa garden. Sabi niya sa akin. O saan ka pupunta? Tanong niya nang tumayo ako. Babalik na ako sa loob. Sagot ko sa kanya. Pero kakapunta mo lang, kaya mabuting dito ka muna. Sabi niya sa akin. Okay, sabi ko at umupo ulit. Bakit parang bumait ka ata sa akin ngayon? Tanong niya sa akin. Anong bumait? Wala lang talaga ako sa mood makipag-away sa'yo ngayon. Sagot ko sa kanya. Okay, sabi niya sa akin. Ilang saglit pa ay tahimik lang kami, at walang umimik sa amin dalawa, at maya-maya pa ay nagsalita na siya. Ayesha, tawag niya sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya. Pwede bang gawan mo ako ng cake? Tanong niya sa akin na ikinagulat ko, at dahilan para hindi ako makapagsalita agad. Kahit bukas, o kaya sa susunod na bukas pa, o kaya kahit kailan, gusto ko sanang gawan mo ako ng cake, sabi niya sa akin. Ayaw ko, hindi kita gagawan ng cake kahit kailan. Sagot ko sa kanya. Ayesha please, gusto kong gawan mo ko ng cake, katulad nung ginawan mo ko ng cake noong birth. Hindi niya na natapos ang sasabihin niya nang bigla akong nagsalita. Pwede ba Louie, tumigil ka na. Kalimutan mo na ang nangyari noon, nagsisi akong ginawan pa kita ng cake noon. Sabi ko sa kanya. I'm so sorry, sabi niya sa akin. Alam mo ba nung araw na yon? Sobrang saya ko dahil ginawan kita ng cake para sa birthday mo, akala ko matutuwa ka dahil doon, pero mali ako, nagkamali akong ginawan pa kita ng cake, dahil nasayang lang naman yun dahil tinapon mo lang sa mukha ko, yung saya ko nung araw na yun nawala at napalitan lang ng lungkot dahil sa ginawa mo. Sabi ko sa kanya. I'm sorry, nagsisisi akong ginawa ko ang bagay na yun sa'yo. Sabi niya sa akin. Wala nang magagawa ang sorry mo Louie, nangyari na yun, at isa pa matagal na rin yun, kaya mas maganda kung kalimutan mo na lang yun, sabi ko sa kanya at umalis na. O Ayesha, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Mom nang makita niya ako. Opo, ayos lang ako, sagot ko kay Mom. Mom, uuwi na po ako, sabi ko kay Mom. Bakit, may nangyari ba? Tanong sa akin ni Mom. Wala naman po, gusto ko lang na magpahinga na sa bahay. Sabi ko kay Mom. Okay, sabi ni Mom. Teka, paano ka pala uuwi, may kotse ka bang dala? Tanong sa akin ni Mom. Wala po, pero magta-taxi na lang po ako pauwi. Sagot ko kay Mom. Okay, take care, sabi ni Mom. Tumungo na lang ako at umalis na. Pagkadating ko sa bahay, ay agad akong pumunta sa kwarto ko at humiga. Habang nakahiga ako ay naalala ko ang nangyari noong binigyan ko si Louie ng cake. Flashback. Happy birthday Louie. Nakangiting bati ko sa kanya, sabay pakita ng binake kong cake. What's that? Cold na tanong nito. Cake gawa ko, alam ko kasing birthday mo ngayon kaya naisipan kong ipag-bake ka ng cake. Masayang sagot ko. Okay, cold na sagot nito.
at sabay kuha ang cake na dala ko, kaya naman napangiti ako. Mabuti naman at tinang, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang bigla niyang tinapon sa mukha ko ang cake na gawa ko. End of flashback. Napaluha na lang ako nang maalala ko ang lahat ng yun, bakit ko pa ba inaalala yun, dapat kalimutan ko na ang masakit na nangyaring yun. Sabi ko sa sarili ko, at ipinikit na ang mga mata ko para makatulog. Nagda-drive ako ngayon papuntang company, ihininto ko ang kotse ko ng mag-red light, at habang hinihintay kong mag-green light, ay inilibot ko muna ang paningin ko nang may makita akong nagtitinda ng mga cake, dahil doon ay may bigla akong naalala. Flashback. Pwede bang gawan mo ako ng cake? Tanong niya sa akin na ikinagulat ko, at dahilan para hindi ako makapagsalita agad. Kahit bukas, o kaya sa susunod na bukas pa, o kaya kahit kailan. Gusto ko sanang gawan mo ako ng cake, sabi niya sa akin. End of flashback. Kahit kailan hindi ko na siya gagawan ng cake. Sabi ko sa sarili ko, at maya-maya pa ay nag-green light na kaya pinaandar ko na ang kotse ko. Louie POV. Ayesha, tawag ko kay Ayesha, pagdating niya sa office niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. Ibibigay ko lang sa iyo itong mga documents. Sagot ko sa kanya at ibinigay na ang mga documents na hawak ko. Kung wala ka nang ibibigay umalis ka na, sabi niya sa akin. Pwede bang magstay muna ako dito sa office mo kahit saglit? Tanong ko sa kanya. Hindi pwede, sagot niya sa akin. Bakit naman? Tanong ko sa kanya. Pwede bang wag kang maraming tanong, umalis ka na lang, inis na sabi niya sa akin. Galit ka ba dahil sa nangyari kagabi? Tanong ko sa kanya. Hindi ako galit, kaya kalimutan mo na ang nangyari kagabi, sagot niya sa akin. Kung hindi ka galit, bakit ganyan ka sa akin? Tanong ko sa kanya. Ano ba Louie, hindi ka ba talaga titigil? Hindi nga ako galit, at isa palagi naman akong ganyan sa'yo, kaya wag ka nang magtaka. Inis na sagot niya sa akin. I'm sorry, yung sinabi ko sa'yo kagabi, kalimutan mo na lang, hindi kita pipilitin kung ayaw mo kong gawa ng cake, kaya sana wag ka nang magalit. Sabi ko sa kanya. Bakit ba ang kulit mo? Hindi nga ako galit, sabi niya sa akin. Okay, hindi na nga, sabi ko sa kanya. Sige, aalis na ako, sabi ko sa kanya at umalis na. Ayesha POV. Nandito ako ngayon sa company, nang bigla akong may naalala. OMG, nakalimutan ko, bukas na pala ang first anniversary namin ni Louie. Sabi ko sa sarili ko. Ano naman kaya ang magandang gawin? Tanong ko sa sarili ko at nag-isip ako ng magandang gawin, para sa anniversary namin bukas. Habang nag-iisip ako ay bigla akong may naalalang sinabi sa akin ni Louie noon. Flashback. Pwede bang gawan mo ako ng cake? Tanong niya sa akin na ikinagulat ko, at dahilan para hindi ako makapagsalita agad. Kahit bukas, o kaya sa susunod na bukas pa, o kaya kahit kailan, gusto ko sanang gawan mo ako ng cake, sabi niya sa akin. End of flashback. Matagal na ang nangyaring yun, gusto pa rin kaya niyang gawan ko siya ng cake. Tanong ko sa sarili ko. Sige, gagawan ko siya, tutal sabi naman niya kahit kailan, basta gusto niyang gawan ko siya ng cake. Sabi ko sa sarili ko. Mamaya mamimili ako ng mga kailangan ko, para sa paggawa ng cake. Ngayong araw ay anniversary na namin, excited na akong ibigay kay Louie ang gawa kong cake, mamaya ay magkikita kami sa isang restaurant, kung saan madalas naming ay celebrate ang month sherry namin, at ngayon isi-celebrate naman namin ang first anniversary namin doon. Ayesha, tawag sa akin ni Mom. Bakit po Mom? Tanong ko kay Mom. Pansin kong sobrang saya mo yata ngayong araw, anong meron? Tanong sa akin ni Mom. Ngayon po kasi ang first anniversary namin ni Louie, kaya sobrang saya ko po, sagot ko kay Mom. Talaga, masaya ako para sa inyo, sabi sa akin ni Mom. Thank you po Mom, sabi ko kay Mom at niyakap siya. Wala yun anak, masaya ako dahil masaya ka, sabi sa akin ni Mom. Kailan pala kayo magkikita ni Louie? Tanong sa akin ni Mom. Mamaya po magkikita kami sa may restaurant. Sagot ko kay Mom. Ganun ba, okay, sabi sa akin ni Mom. Nga pala, nakita kita kagabi sa kusina, anong ginagawa mo? Tanong sa akin ni Mom. Gumagawa po ako ng cake para kay Louie.
Sagot ko kay Mom. Talaga? Tanong sa akin ni Mom. Opo, nasabi po kasi sa akin noon ni Louie na gusto niyang gawan ko siya ng cake, kaya gumawa na ako. Sagot ko kay Mom. Sure akong matutuwa si Louie na ginawan mo siya ng cake. Sabi sa akin. Sana nga po, sabi ko kay Mom. Papunta na ako ngayon sa restaurant, kung saan kami magka-celebrate na anniversary namin ni Louie. Pagkarating ko nakita kong nandun na pala si Louie, kaya naman agad ko siyang pinuntahan. Louie, tawag ko kay Louie. Ayesha, buti naman at dumating ka na. Sabi niya sa akin. Sorry, kanina ka pa ba naghihintay? Tanong ko sa kanya. Hindi naman, kakarating ko lang din, sagot niya sa akin. Ganun ba, mabuti naman. Sabi ko sa kanya at umupo na kami. Teka, ano yang dala mo? Tanong niya sa akin. Ito ba? Tanong ko sa kanya. Oo, sagot niya sa akin, kaya naman pinakita ko na sa kanya ang cake na gawa ko. Happy first anniversary sa atin. Louie, ginawa ko ang cake na yan. Sabi ko sa kanya. Thank you Ayesha, pero bakit mo nga pala ako ginawa ng cake? Tanong niya sa akin. Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin noon? Ang sabi mo gusto mong gawan kita ng cake, katulad nung ginawan kita nung birthday mo. Kaya ayan ginawan kita. Sagot ko sa kanya. Sorry kung ngayon lang kita nagawan, alam kong matagal na yon, pero sana magustuhan mo. Sabi ko pa sa kanya, napangiti naman siya dahil sa mga sinabi ko. Maraming salamat, okay lang kahit matagal, at least ginawan mo ako, hindi ko nga akalaing maalala mo pa yon, at hindi ko din akalaing gagawin mo talaga. Galit ka kasi sa akin noon, kaya di na ako umasang gagawan mo talaga ako, pero ngayon talagang ginawan mo ako. Sabi niya sa akin, nakita ko namang may namumuong luha sa mata niya. Kaya sobrang saya ko, dahil ginawan mo ako, kahit na nung una mo kong ginawan ay nasayang lang dahil sa ginawa ko. Dagdag pa niya. Kalimutan mo na ang nangyaring yun, ang isipin mo ngayon ang una araw na ginawan kita ng cake. Sabi ko sa kanya. Sorry talaga Ayesha. Sabi niya sa akin, at tuluyan ng tumulo ang luha niya, wala na akong nagawa at tumulo na rin ang luha ko. Ayos na Louie, kalimutan na lang natin parehas ang nangyaring yun. Sabi ko sa kanya at lumapit ako sa kanya para yakapin siya. Dapat di na tayo umiiyak, dapat ay masaya tayo dahil anniversary natin ngayon, kaya tama na wag na tayong umiyak, maging masaya na lang tayo. Sabi ko sa kanya. Tama ka, dapat maging masaya tayo, dahil anniversary natin, sabi niya sa akin. Sige na, celebrate na natin ang anniversary natin. Sabi niya sa akin at pinunasan na namin ang mga luha namin, at nagsimula na kaming celebrate ang anniversary namin. Ilang araw na ang lumipas simula nung araw ng birthday ko, at pati yung nangyari nung araw na yon. Sa totoo lang hanggang ngayon ay di ko pa rin makalimutan ang nangyari nun, at ang itsura ni Louie nang mabaril siya. Masaya ako dahil ligtas na siya ngayon. Nandito ako ngayon sa kwarto ko, at naisipan kong bumaba na. Good morning, bati ni Louie sa akin pagbaba ko. Ano namang ginagawa mo dito? Nasaan sila mom and dad? Tanong ko sa kanya. Wala sila tito at tita, may pinuntahan sila. Sagot niya sa akin. At tiyak nandito ako dahil may pupuntahan tayo. Sabi niya pa sa akin. Saan naman? Tanong ko sa kanya. Secret, surprise ko na yun sa'yo. Sagot niya sa akin. Bahala ka, hindi ako sasama sa'yo. Sabi ko sa kanya. Hindi pwede, kailangan mong sumama. Sabi niya sa akin. Ayaw ko ngang sumama, bakit ka namimilit? Sabi ko sa kanya. Pero para sa'yo yon, kaya sa ayaw at sa gusto mo sasama ka sa akin. Sabi niya sa akin. Sige na, maghanda ka na, pagkatapos mo aalis tayo. Dagdag pa niya at naglakad na papaalis sa harap ko. Bakit ba ang kulit niya? Sabi ko sa sarili ko, at umakyat na para maghanda, dahil wala na rin naman akong magagawa kung sumama sa kanya. Tahimik lang kaming dalawa habang nag-drive siya, hindi ko alam kung saan talaga kami pupunta, dahil ang sabi niya surprise daw yun, kaya di pwedeng sabihin. Ano naman kaya ang surprise na yun? Tanong ko sa sarili ko. Nandito na tayo, sabi niya sa akin, kaya naman inilibot ko ang paningin ko kung saan kami pumunta. Ipikit mo ang mga mata mo, sabi niya sa akin. Bakit naman? Tanong ko sa kanya.
Basta, ipikit mo na lang. Sagot niya sa akin, kaya naman ipinikit ko na lang ang mata ko. Wag na wag mong bubuksan ang mata mo, hanggat di ko sinasabi okay. Sabi niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya. Nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Kailangan mo ba talagang hawakan ang kamay ko? Tanong ko sa kanya. Siyempre, para maalalayan kita habang nakapikit ka. Sagot niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya at hinayaan na lang siya. Naglakad lang kami papunta sa kung saan, habang nakapikit ako, hindi ko alam kung saan ba talaga niya ako dadalhin, at kailan ko pang pumikit. Maya-maya pa ay nararamdaman kong huminto na kami. Pwede mo nang buksan ang mata mo. Sabi niya sa akin, kaya naman unti-unti kong binuksan ang mata ko. At pagkabukas ko ay nagulat ako sa nakita ko. Nakita ko sila mom and dad, pati ang mga magulang ni Louie, at pati na rin sila Mitch at Kian. Happy birthday, sabi nilang lahat sa akin. Anong ibig sabihin nito? Tapos na ang birthday ko diba? Tanong ko sa kanila. Tapos na nga ang birthday mo, pero isi-celebrate ulit natin, sagot sa akin ni mom. Hindi ka ba masaya? Tanong sa akin ni mom. Syempre po masaya, sobrang saya ko nga po eh. Sagot ko kay mom at niyakap silang dalawa ni dad. Nagsimula na kaming i-celebrate ulit ang birthday ko, kahit kami-kami lang ang nagse-celebrate ulit ngayon ng birthday ko, ay masaya pa rin dahil kasama ko sila. Mom, tawag ko kay mom. Bakit anak? Tanong sa akin ni mom. Maraming salamat po, sabi ko kay mom. Huwag ka sa akin magpasalamat anak, kay Louie ka magpasalamat. Sabi sa akin ni mom, napakunot naman ang noo ko, dahil sa sinabi ni mom. Po, bakit naman po? Tanong ko kay mom. Ang totoo niyan si Louie ang nakaisip lahat ng ito, siya ang nagsabi sa amin na i-celebrate ulit ang birthday mo, siya rin ang naghanda lahat ng kailangan dito. Sagot sa akin. Totoo po ba yan? Tanong ko kay mom. Oo, totoo yun anak. Sagot sa akin ni mom, napatingin naman ako kay Louie, na ngayon ay nakangiti. Maya-maya pa ay naisipan kong puntahan siya. Louie, tawag ko kay Louie. Bakit Ayesha? Tanong niya sa akin. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Sagot ko sa kanya. Ano naman yun? Tanong niya sa akin. Gusto ko sanang magpasalamat sa'yo. Sabi ko sa kanya. Bakit ka naman nagpapasalamat sa akin? Tanong niya sa akin. Nalaman ko kasing ikaw pala ang nakaisip lahat ng ito, kaya gusto kong magpasalamat sa iyo, sagot ko sa kanya. Wala yun, masaya akong makitang masaya ka, dahil sa ginawa ko. Sabi niya sa akin sabay ngiti. Napangiti naman din ako dahil sa sinabi niya. Tapos na ang celebration at umuwi na rin sila mom and dad, at ang mga magulang ni Louie may gagawin din kasi sila. Ganon din sila Mitch at Kian, kaya kami na lang ni Louie ang natira dito, uuwi na din sana ako nang bigla akong tawagin ni Louie. Ayesha, tawag sa akin ni Louie. Bakit Louie? Tanong ko sa kanya. Uuwi ka na ba? Tanong niya sa akin. Oo, sagot ko sa kanya. Pwede bang wag ka munang umuwi? Tanong niya sa akin. Bakit naman? Tanong ko sa kanya. Sumama ka muna sa akin. Sagot niya sa akin. Saan na naman tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Kung ayaw mo, wag na lang, ayos lang naman. Napatigil siya sa pagsasalita nang magsalita ako. Sige na, sasama na ako, sabi ko sa kanya, nakita ko namang napangiti siya. Sumakay na ako sa kotse niya, at umalis na kami. Bakit tayo nandito? Tanong ko sa kanya, pumunta kasi kami sa isang pasyalan, marami ring tao ang nandito at namamasyal. Mamasyal, sagot niya sa akin. Tere mag-ikot-ikot tayo sa lugar. Sabi niya at hinawakan ang kamay ko at naglakad, wala naman akong nagawa kundi sundan siya, dahil hawak niya ang kamay ko. Maya-maya pa habang nag-iikot kami, ay bigla siyang huminto at humarap sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya. May gusto sana akong ibigay sa'yo. Sagot niya sa akin. Ano naman yun? Tanong ko sa kanya. Ito, sagot niya sabay pakita ng isang kwintas, na may nakalagay na pangalan ko. Kwintas. Yan ang gusto mong ibigay sa akin. Tanong ko sa kanya. Oo, dapat kanina ko pa ito ibibigay sa'yo, kaso nahihiya ako. Sagot niya sa akin, napangiti naman ako dahil sa ginawa niya. Nagustuhan mo ba? Tanong niya sa akin, tumungo naman ako sa kanya bilang sagot.
Gusto mo bang isuot ko sa'yo? Tanong niya sa akin. Sige, sagot ko sa kanya, at isinuot niya na sa akin ang kwintas. Bagay ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Oo, bagay na bagay sa'yo. Sagot niya sa akin. Thank you, sabi ko at bigla ko siyang niyakap. Nakita ko namang nagulat siya sa ginawa ko, at pati ako ay nagulat dahil sa ginawa ko. Hindi ko alam kung bakit ko siya niyakap, kaya agad akong humiwalay sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadya. Sabi ko sa kanya. Okay lang, sabi niya at mukhang hanggang ngayon ay gulat pa rin siya. Louie, ayos ka lang? Tanong ko sa kanya. Oo, ayos lang ako, sagot niya sa akin. Huwag ka sana mag-isip ng kung ano, dahil lang niyakap kita, sabi ko sa kanya. Wala naman akong iniisip, sabi niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya. Mitch POV. Tapos na ako sa trabaho ko, kaya naisipan kong mamasail muna saglit. Habang namamasyal ako ay biglang akong nakabangga. Aray, sabi ng nakabangga ko. Sorry, di ko sinasadya, ayos ka lang ba? Tanong ko dito. Oo, ayos lang ako. Sagot nito sa akin, nagulat ako nang makita ko kung sino ito. Kian, sabi ko, tumingin naman ito sa akin. Mitch, sabi nito sa akin. Ako nga, ikaw pala ang nakabangga ko, sorry ah. Sabi ko sa kanya. Ayos lang yun. Teka, ano palang ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. Namamasyal lang ako, sagot ko sa kanya. Sabi niya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Namamasyal lang din, sagot niya sa akin. Gusto mo sabay na lang tayo mamasyal? Tanong niya sa akin. Sige, tutal parehas lang naman tayo. Sagot ko sa kanya at namasyal na kami ng sabay. Mitch, tawag niya sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya. Matagal na ba kayong magkaibigan ni Ayesha? Tanong sa akin ni Kian. Oo, matagal na, simula pagkabata magkaibigan na kami ni Ayesha, sabay na rin kaming aking dalawa. Sagot ko sa kanya. Ganun ba, ibig sabihin pala, kilalang kilala nyo na ang isa't isa? Sabi niya sa akin. Oo, sabi ko sa kanya. Ikaw, paano pala kayo nagkakilala ni Ayesha? Tanong ko sa kanya. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Ayesha kung paano kami nagkakilala? Tanong niya sa akin. Hindi pa, hindi ko rin naman kasi natatanong sa kanya. Sagot ko kay Kian. Sige, sasabihin ko sa'yo, sabi niya sa akin. Kian POV. Flashback. Tulong. Rinig kong sigaw ng isang babae, kaya naman agad kong pinuntahan kung saan nagmumula ang sigaw. At nakita ko ang isang babaeng tinututukan ng bagay sa leeg ng isang magnanakaw. Subukan mong sumigaw ulit, at hindi ako magdadalawang isip na saktan ka, ibigay mo na lang ang pera mo sa akin ng tahimik, kung ayaw mong mamatay. Sabi nung magnanakaw sa babae. Hoy, bitawan mo ang babaeng yan. Sigaw ko sa magnanakaw. At sino ka naman? Tanong sa akin nung magnanakaw. Wala ka na kung sino ako, bitawan mo na lang siya. Sabi ko sa magnanakaw. Lumayo ka kung ayaw mong masaktan itong babaeng ta, sabi niya at nilagay ang kamay niya sa leeg ng babae, at sa akin tinutok ang patalim. Tulungan mo ako, sabi nung babae sa akin. Ibaba mo ang bagay na yan, sabi ko sa kanya, pero hindi siya nakinig, kaya naman naisipan kong sip-in na lang ang hawak niya. Pagkasipa ko sa kutsilyo ay tumilapon ito kung saan. Ngayon wala ka ng hawak, bitawan mo na yang babae. Sigaw ko sa kanya, at agad nitong tinulak ang babae sa akin. Sigaw ng babae, at agad na tumakbo ng mabilis yung magnanakaw. Ayos ka lang ba? Tanong ko dun sa babae. Oo, sagot nito sa akin at agad na tumayo. Thank you, kung hindi ka dumating, baka kung ano pa ang nangyari sa akin. Sabi nito sa akin. Wala yun. Pwede bang malaman kung anong pangalan mo? Tanong sa akin nung babae. Kian ang pangalan ko, ikaw anong pangalan mo? Tanong ko sa babae. Ako si Ayesha, sagot nung babae. End of flashback. Kinuwento ko kay Mitch lahat ng nangyari kung paano kami nagkakilala ni Ayesha. Kung ganon nagkakilala pala kayo ni Ayesha, dahil tinulungan mo siya sa isang magnanakaw. Sabi sa akin ni Mitch. Oo, sabi ko sa kanya. Ang bait mo naman pala, sabi niya sa akin. Bakit naman? Tanong niya sa akin. Dahil tinulungan mo si Ayesha sa magnanakaw,
kahit na alam mong mapanganib, dahil may dalang kutsilyo yung magnanakaw. Sagot niya sa akin. Tama lang naman na tulungan natin ang tao sa oras ng pangangailangan. Sabi ko sa kanya. Tama ka, sabi niya sa akin. Kian, uuwi na ako. Anong oras na rin kasi, sabi ko kay Kian. Ihatid na kita, sabi niya sa akin. Wag na, baka maabala pa kita. Sabi ko sa kanya. Ayos lang naman, hayaan mo na akong ihatid ka. Sabi ni Kian sa akin, kaya naman wala na akong nagawa, kundi pumayag na lang. Sumakay na ako sa kotse, at inihatid na niya ako sa bahay ko. Ito na ba ang bahay mo? Tanong niya sa akin pagkadating namin sa bahay ko. Oo, gusto mo bang pumasok? Tanong ko sa kanya. Hindi na, next time na lang siguro. Sige, aalis na ako, sabi niya sa akin. Isesh, mag-iingat ka, thank you sa paghatid sa akin at pagsabay sa akin mamasyal. Sabi ko sa kanya habang nakangiti. Wala yun, next time mamasyal ulit tayo. Sabi niya sa akin. Sige ba, sabi ko kay Kian. Sige, bye, sabi niya sa akin at kumaway bago sumakay sa kotse niya. Bye, sabi ko sa kanya habang kumakaway, at umalis na siya. Pagkaalis niya ay agad na akong pumasok sa bahay ko. 2 years later, 2 taon na ang nakalipas. Naging close kami ni Kian, at madalas na mamasyal kung saan-saan, masaya siyang kasama, lagi niya akong pinapasaya. Papauwi na sana ako nang biglang tumawag sa akin si Kian, kaya naman agad ko itong sinagot. Hello Mitch, sabi ni Kian pagkasagot ko. Hello Kian, bakit ka napatawag? Tanong ko. Pwede ba tayong magkita? Tanong niya sa akin. Sige, saan tayo magkikita? Tanong ko kay Kian. Naaalala mo pa ba ang lugar kung saan una tayong namasyal? Tanong niya sa akin, nag-isip naman ako saglit, at naalala ko naman ang lugar kung saan nabangga ko siya, at sabay kaming namasyal. Oo, naaalala ko, sagot ko sa kanya. Kung ganun, dun tayo sa lugar na yun magkita. Sabi niya sa akin. Sige, sabi ko. Sige, hihintayin kita, bye. Sabi ni Kian. Bye, sabi ko at ibinaba na ang tawag, at agad na pumunta sa lugar na una naming pinasyalan. Kian TOV. Kian, rinig kong tawag sa akin, kaya naman agad akong lumingon, at nakita ko si Mitch na kakarating lang. Mitch, sabi ko at lumapit sa kanya. Mabuti naman at dumating ka, akala ko kasi di ka napupunta. Dagdag ko pa, sorry, matraffic kasi, kaya natagalan ako, sorry talaga, sabi ni Mitch. Ayos lang, sabi ko sa kanya. Bakit pala gusto mong makipagkita sa akin ngayon? Mamamasyal ba ulit tayo dito? Tanong niya sa akin. Oo, mamasyal tayo ulit dito, pero ang totoong dahilan kung bakit kita pinapunta dito, ay dahil may importante akong sasabihin sa'yo. Sagot ko sa kanya. Ang totoo niya na amin ako sa kanya ngayon, tungkol sa nararamdaman ko, hindi ko namalayan na sa madalas naming pagsasama at pamamasyal, ay unti-unti na akong nahulog sa kanya. Ano naman yun? Tanong niya sa akin. Mamaya ko na sasabihin. Mamasyal na lang muna ulit tayo dito. Sagot ko sa kanya. Mamaya ko na sasabihin, dahil kinakabahan ako at natatakot ako na baka hindi rin parehas ang nararamdaman namin, katulad ng nangyari sa amin ni Ayesha. Hinihiling ko lang na sana ay parehas kami ng nararamdaman, kapag nangyari iyon ay magiging sobrang saya ko. Bakit mamaya pa, pwede naman ngayon, sabi niya sa akin. Ano kasi? Kinakabahang sabi ko. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na, sabi niya sa akin. Sige na nga, ngayon ko na lang sasabihin. Sabi ko sa kanya, wala na rin akong choice dahil mapilit siya. Mitch POV. Mitch. Sabi ni Kian. Kinakabahan ako sa kung ano ba ang gusto niyang sabihin. Gusto kita. Diretsyong sabi niya na ikinagulat ko. Akala ko ba si Ayesha ang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Aaminin ko na sa katag-alang magkasama kami, at mas lalo ko siyang nakilala ay unti-unting nahulog din ako sa kanya, pero alam kong si Ayesha ang gusto niya, yun nga lang hindi sila parehas ng nararamdaman. Tama ka, si Ayesha nga ang gusto ko, pero noon yun, at ngayon hindi na, dahil ikaw na ang gusto ko ngayon. Sagot niya sa akin. Totoo ba yan, hindi mo ako niloloko? Tanong ko sa kanya. Oo, totoong gusto kita.
Sagot niya sa akin. Kaya tatanungin kita, pareho ba tayo ng nararamdaman? Gusto mo rin ba ako? Tanong niya sa akin. Tinignan ko naman siya bago ako sumagot. Oo, gusto din kita, sagot ko sa kanya, hindi naman siya makapaniwala sa sagot ko. Totoo, gusto mo din ako? Tanong niya sa akin, tumungo naman ako sa kanya bilang sagot, at bigla niya akong niyakap. Di ako makapaniwalang gusto mo din ako, sobrang saya ko. Sabi niya sa akin habang nakayakap. Kian POV. Ibig sabihin ba nito, tayo na? Tanong ko kay Mitch. Oo, sagot niya sa akin. Talaga, masayang tanong ko sa kanya. Oo nga, sagot niya sa akin. Napakasaya ko at naging girlfriend ko na siya, akala ko talaga hindi kami parehas ng nararamdaman. Pero mali ako dahil parehas pala kami ng nararamdaman. I love you Mitch, sabi ko sa kanya. I love you too Kian, sabi din niya sa akin. 3 years later. O Ayesha, ready ka na ba? Tanong ko kay Ayesha, ngayon kasi ang araw ng kasal niya at ni Louie. Oo, sagot niya sa akin. Di ako makapaniwalang ikakasal ka na Ayesha, sabi ko sa kanya. Ako din, pero hindi naman ito ang first time na ikinasal ako, dahil ikinasal na kami ni Louie noon, sabi niya. Oo nga, pero ikinasal kayo noon dahil sa arranged marriage, pero ngayon ikakasal na kayo dahil mahal niyo ang isa't isa, sabi ko. Tama ka, sabi niya. Kayo ni Kian, anong balak niyo? Tanong niya sa akin na ikinagulat ko. Anong balak ang sinasabi mo? Tanong ko sa kanya. Ang ibig kong sabihin, wala pa ba kayong balak magpakasal? Tanong niya sa akin, nag-isip naman ako. Wala pa kaming balak, sagot ko sa kanya. Kailan pa? Tanong niya sa akin. Ewan, hindi pa nga siya nag-propose sa akin, sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung kailan babalak ni Kian na mag-propose sa akin, 3 years na rin naman nung naging kami, marami na rin kaming napagsamahang dalawa. Just wait. Sure, akong mag-propose din yun sa'yo, sabi sa akin ni Ayesha. Okay, sabi ko. Tara na, baka naghihintay na sila sa atin sa simbahan. Sabi ko pa. Mabuhay ang bagong kasal. Sigaw ng dad ni Louie pagkatapos ng kasal. Masaya ako para sa inyo anak, sabi ng mom and dad ni Ayesha sa kanya. Wag mo sanang sasaktan ang anak namin iho, sabi ng dad and mom ni Ayesha kay Louie. Wag po kayo mag-alala tito at tita, aalagaan at mamahalin ko po ang anak nyo, at hindi ko po siya sasaktan, sabi naman ni Louie. Mabuti naman, at isa pa pala iho, wag mo na kaming tawaging tito at tita, tawagin mo na lang kaming dad and mom, dahil ngayong araw isa na ang pamilya natin. Sabi ng dad ni Ayesha. Okay po dad, sabi ni Louie sa dad ni Ayesha. Maya-maya pa ay nagulat kami, nang biglang lumapit si Kian sa akin, at biglang lumuhad at may inilabas na singsing. Mitch, will you marry me? Tanong ni Kian sa akin, hindi naman agad ako nakapagsalita dahil sa gulat. Hindi ko akalaing ngayon siya mag-propose sa akin, pagkatapos ng kasal nila Louie at Ayesha. Yes, sagot ko at isinuot na ni Kian ang singsing sa kamay ko, at niyakap ako. Congrats! Sabi sa amin ni Louie at Ayesha, at ng iba pang mga bisita. Hindi ko na pala kailangang ihagis ang bulaklak, dahil may susunod ng ikakasal sa akin. Sabi ni Ayesha sa akin kaya napatawa ako, at ibinigay niya sa akin ang bulaklak. Sabi ko naman sa'yo mag-propose din yan, bulong sa akin ni Ayesha. Oo na, sabi ko sa kanya. Masaya ako at nag-propose na sa akin ngayon si Kian. Madami nang nangyari, at masaya ako dahil masaya na rin ngayon ang lahat. Ayesha POV. Zaki, gising ko sa anak ko, 18 years na rin ang nakakalipas, at ngayon ay may anak na kami ni Louie. Ang pangalan niya ay Zaki, at 17 years old na siya. Ginigising ko siya ngayon dahil may pasok pa siya, at kailangan niya ng maghanda, dahil kung hindi ay malilate siya. Oo na po, tatayo na, sabi niya habang kinukusot ang mata niya. Bilasan mo at baka malate ka na. Lumabas na ako sa kwarto niya, at pumunta sa kusina para tingnan ang niluluto ko. Ang bango naman ng niluluto ng asawa ko, sabi ni Louie at niyakap niya ako mula sa likod ko. Pwede ba mom, dad itigil nyo na yan, masungit na sabi ni Zaki nang makita niya kami ng dad niya.
Kumalas naman si Louie sa pagkakayakap sa akin, at agad na hinarap ang anak namin. Bakit Zaki, naiinggit ka ba sa amin ng mommy mo? Bakit naman po ako may inggit? Kunot noong tanong niya. Dahil wala kang love life, pang-asar ni Louie. Di ko naman po kailangan ng love life dad, masungit na sabi ni Louie. Talaga, bakit kasi ayaw mong sagutin na lang si Mien? Tanong ni Louie. Inihain ko na sa kanila ang niluto ko para makakain na sila. Yun. Ayaw ko nga po dun, napakakulit kaya nun. Gusto ko nga pong tigilan na niya ako kaso ayaw tumigil. Inis na sagot ni Zaki sabay subo ng pagkain. Sagutin mo na lang kasi. Mabait naman na bata si Mian at alam kong pinalaki yon ng mabuti nila Mitch at Kian. Kaya bakit ayaw mo? Mahabang sabi ko kay Zaki. Basta po ayaw ko sa kanya. Wala naman po siya kumpara kay Stella. Kumunot naman ang noo ko dahil doon. Stella? Sinong Stella? Kunot noong tanong ko kay Zaki. Si Stella po yung kaklase naming bagong transfer, sagot niya sa akin. Alam niyo po mom and dad napakaganda po ni Stella, at napakatalino pa, ani pa ni Zaki. Talaga, maganda't matalino rin naman si Mian, sabi ko naman habang nakatingin sa kanya. Oo nga po pero masigit naman po sa kanya si Stella. At isa pa po napakabait rin po ng mga magulang ni Stella, mahabang ani niya. Nakilala mo na ang mga magulang niya. Sabay na tanong namin ni Louie. Opo, sila Mrs. Sheena at Mr. Anthony Alvarez. Nabilaw ka naman ako dahil sa gulat sa sinabi ni Zaki. Mom, ayos lang po ba kayo? Ayos ka lang ba Ayesha? Nag-aalalang tanong nila Zaki at Louie sa akin. Oo, ayos lang ako. Anong sabi mo Zaki? Pwede bang pakiulit? Tanong ko kay Zaki. Ano po dun? Nagtatakang tanong niya. Yung pangalan ng mga magulang ni Stella, sagot ko dahil baka nagkakamali lang ako nang narinig sa sinabi niya. Si Mrs. Sheena po at Mr. Anthony Alvarez, pag-uulit niya. Hindi nga ako nagkakamali, dahil tama nga ang aking narinig. Agad akong napatingin kay Louie na nagulat rin. Bakit po pala pinaulit niyo? May problema po ba? Wala. Di ko kasi narinig kanina, kaya pinaulit ko sa'yo, sagot ko. Baka naman ibang Sheena ang mom ni Stella, hindi lang naman siya ang Sheena sa mundo. Alam mo Zaki, mas okay pa rin naman si Mian kesa dyan sa Stella na sinasabi mo, pag-iiba ng usapan ni Louie. Pero dad ayaw ko pa rin sa kanya. Kunot noong sabi ni Zaki. Bahala ka, sure akong magsisisi ka kapag talagang tumigil yun, sabi pa ni Louie. Napasimangot naman si Zaki. Bakit naman po ako magsisisi? Matutuwa pa nga po ako kung talagang titigil na ang babaeng yun, ani pa niya. Napatingin na lang ako kay Louie, at sabay kaming napailing sa sinabi ng anak namin. Zaki POV. Naglalakad ako papasok sa room, nang bigla akong harangan ng babaeng kinaiinisan ko, sino pa nga ba? Kundi si Mian lang naman. Hi Zaki, pwede bang huwag kang hamarang sa dinorianan ko? Masungit na sabi ko sa kanya. Oo ang aga-aga ang sungit mo, sabi niya naman. Walang emosyon ko naman siyang tiningnan. Alam mo Mian, umalis ka na lang dyan sa daanan, cold na sabi ko. Ayaw ko nga, pang-iinis niya sa akin. Ano ba Mian? Alam mo sobrang nakakainis ka na. Sigaw ko sa kanya. Halata namang nagulat siya dahil doon. Sorry, sabi niya at agad na napayuko. Alam mo kung nagsusorry ka sa akin. Tumigil ka na lang para hindi na ako laging naiinis sa'yo, at hindi laging nasisira ang araw ko. Lagi mo na lang akong ginugulo. Sigaw ko sa kanya, bahagya namang nalungkot ang mukha niya dahil sa mga sinabi ko. Sorry talaga, hindi ko naman sinasadya, gusto ko lang naman ang atensyon mo, sabi niya at nakita ko pang may tumulong luha mula sa mata niya, pero agad niya ring pinunasan pagkatapos ay agad na tumakbo papaalis. Bro sobra ka naman ata. Bakit kailangan mo pa siyang sigawan? Biglang sabi sa akin ni Kevin, at napailing bago siya pumasok sa room. Pakiramdam ko ay naistatwa ako, pagkatapos ko makitang lumuha si Mian. Simula pagkabata kasi ay never ko pang nakitang umiyak si Mian. Kilala ko siya bilang isang matapang na babae. Kaya ngayon ay hindi ako makapaniwalang nakita ko siyang umiyak sa harapan ko. Hindi ko akalaing magagawa ko siyang paiyakan. Siguro nga ay talagang napasobra na ako. Mian POV.
Nandito ako ngayon sa rooftop ng school namin, nakaupo habang patagang umiiyak. Sobrang nasaktan talaga ako sa mga sinabi sa akin ni Zaki. Maya-maya pa ay bigla akong may narinig na mga yapak, kaya agad kong pinunasan ang luha ko at tumayo. Jake. Ani ko nang makitang si Jake pala ang paparating kanina. Hindi naman siya nagsalita, at nakatitig lang sa akin. Ayos ka lang ba? Bigla ang tanong niya kaya naman nagtaka ako. Ha, syempre naman. Bakit naman hindi? Sagot ko sabay pekeng ngumiti. Huwag mo nang itago. Alam kong umiiyak ka. Bigla namang nawala ang ngiti ko nang marinig ang sinabi niya. Paano mo nalaman? Tanong ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nakita kita. At isa pa alam kung kapag malungkot ka pumupunta ka dito sa rooftop para patagang umiyak. Napayuko naman ako dahil sa sinabi niya. Bakit ba nagtatago ka? Tanong niya. Malungkot naman akong ngumiti. Ayaw kong makita nila akong umiiyak, sabi ko. Mian, napatingin ako sa kanya nang bigla niyang hawakan ang magkabila kong balikat. Tigilan mo na siya, huwag mo nang saktan ang sarili mo. Kung patuloy mo siyang hahabulin, patuloy ka lang ding masasaktan. Kaya please lang tigilan mo na siya. Bakas sa boses niya ang pagmamakaawa, agad niya naman akong niyakap. Siguro nga tama ka. Kailangan ko na siyang tigilan, at kailangan ko na ring kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Sabi ko sa isip ko at agad pamatak ang mga luha ko at napayakap rin sa kanya.